Good morning for today's devotion, hearing tests. Scripture reading Ephesians chapter 5 verse 15 through 17 and key verse Psalm 19 verse 12. Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Kung ikaw ay dumating na sa panahon ng iyong buhay na naramdaman mo ang Diyos na parang siya ay tahimik, maalala mo na iyon ang mga sitwasyon na ikaw ay hindi mapanatag or ang iyong puso ay punong-puno ng pangamba. Dahil minsan pinapayagan ng Diyos na hindi makapagbigay ng mga specific na direction sa iyong buhay. Dahil gusto ng Diyos na ikaw ay magantay sa Kanya, ng iyong spirit ay handang sumunod at handang magtiwala, at ikaw ay umaasa na siya ay sasagot sa iyong mga panalangin. Gayunpaman, laging napakahalagang suriin mo ang iyong puso. Kung meron nagiging hadlang kung bakit hindi mo maliwanag na papakinggan ang Diyos sa iyong buhay. Maaring ang impluwensya ng ibang tao ang magiging hadlang dahil yung mga taong malapit sa iyo at kapag sila'y nagbigay sa iyo ng payo, yon ay isang malakas na tukso upang ikaw ay makinig. Maaring sila ay tama at gamitin ng Diyos ang kanilang buhay upang ikaw ay gabayan. Pero kung sila ay mali, then yung tali ng pag-ibig sa kanila ang siyang magiging dahilan upang ikaw ay magapos. Dahil natural sa atin na kung saan paluguran ang tao kaysa paluguran ang ating Panginoon. O maaaring ang kasalanan sa iyong buhay ay nagiging dahilan kung bakit wala kang maayos na komunikasyon sa Panginoon. Kung tatanungin mo ang Panginoon kung ano yung mga problema sa iyong buhay, sa anumang area ng iyong buhay, naniniwala ako na ang Diyos ay sasagot at sasabihin niya ito sa iyo, higit pa sa iyong inaakala. Dahil gusto ng Diyos na ikaw ay makalaya sa kasalanan, maging sa mga gawi at sa mga guilt na kasama nun. So, napakahalaga na makita mo na ang Diyos ay pinatawad ka na dahil kay Kristo. Pero, napakahalaga din na makita mo na kailangan mo pang humingi ng tawad at magsisi sa iyong mga kasalanan. Ngayon, napakahalagang tanungin mo ang iyong sarili. Naniniwala ba talaga ako sa Diyos na gusto niya akong gabayan? Dahil kung ikaw ay nalilito sa mga oras na ito, ang napakaganda, suriin mo ang iyong sarili, ang iyong puso, at tanggapin mo yung mga test na ito patungkol sa hearing test. Kung ikaw ba ay maliwanag pang napapakinggan mo ang Diyos sa iyong buhay. Dahil kung hindi, gusto ko lang ipaalala sa iyo, walang ibang pinakamagandang tinig at pinakamahalagang tinig sa lahat, kundi yung tinig ng ating Amang nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, huwag po nawang payagan na yung impluwensya ng ibang tao ang maging dahilan upang ako ay hindi ko marinig ang iyong tinig. Linisin mo ako, O Diyos, sa aking mga kasalanan, nang sa gayon walang maging hadlang sa linya ng komunikasyon sa ating dalawa. Naniniwala ko, O Diyos, na Ikaw ang gagabay sa aking buhay tungo sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen.